Nasa salamin ba sa ating buhay ang kaharian ng Diyos? At tayo ba nagiging katulad ni Jesus na inaakay ang mga tao patungo sa kanyang kaharian? Sana sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoon, maipakita natin sa mundo na nandito na nga ang kaharian. Paano? Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, sa pamamagitan ng pagsaksi sa ating pananampalataya. Sapagkat yan ang mga nakikitang tanda ng kaharian, na ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga nagugutom ay nakakakain, ang mga nawawalan ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Paano ito nagkakaroon ng kaganapan? Sa pamamagitan natin. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring makapagsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagbati natin sa mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Mayroong bugtong sa Tagalog, heto na, hindi mo pa makita. Ano ang sagot? Wow, hindi pa nga alam ang sagot. Hangin. At kung iyahalin tulad dito, pwede ring bugtong na ituring natin ang kaharian ng Diyos. Heto na, pero wala pa. Ang tawag po dito sa Ingles at sa wika ng teolohiya ay eschatological tension. Pakiulit nga po. Ang eschatological tension, ibig sabihin, ang kaharian ng Diyos ay nagsimula na nung dumating si Jesus. Nagpapatuloy ng ipagkatiwala ni Jesus ang pag-akay ng mga tao sa kanyang kaharian, sa kanyang mga alagad, at sa simbahang itinatag niya. Tayo yun. Nagpapatuloy sa atin ang kaharian ng Diyos. Pero, alam nating ang kaharian ng Diyos ay hindi pa talaga ganap na nahahayag sa lupa dahil marami pang hindi nakakakilala kay Jesus at marami pang hindi sumasampalataya sa Kanya. Pero, buo ang ating pag-asa na hindi hangin lang ang pangako ng Diyos sa magkakaroon ng kaganapan ng Kanyang kaharian. Kaya pinapangarap natin, tinatanaw natin, may pag-asa tayo na balang araw ay magkakaroon ng kaganapan yung Kanyang kaharian dito sa lupa para nang sa langit. Kaya yung kaharian ng Diyos ay isang realidad na dumating kasabay ni Jesus. Sapagkat sabi sa katekismo ng simbahan, si Jesus ang kumakatawan sa kaharian ng Diyos. Jesus is the personified kingdom of God. Siya mismo ang kaharian ng Diyos at tayo ang pinaghaharian ng Diyos at tayo din ang kaharian ng Diyos sapagkat sa pamamagitan natin ay inaakay ang mga tao upang maging bahagi ng kanyang paghahari. At tinatanaw natin sa kanyang muling pagbabalik ay magkakaroon ng kaganapan ang kahariang ito na itinatag niya sa lupa.
Anong ibig sabihin para sa atin ito? Minamahal ko mga kapatid, na ang kaharian ng Diyos ay heto na pero wala pa. Una, mapalad tayo na naniniwala na ito'y dumating na. Kasi para po sa mga Hudyo, hindi pa rin dumadating ang kaharian ng Diyos. Hindi pa rin dumadating ang tagapagligtas. Kasi para sa kanila, ang understanding ng kingdom of God is a political kingdom na mawawala yung mga sumasakop sa kanila. Nung panahon ni Jesus, yung mga Romano yun. Nung dumating naman si Jesus, hindi naman pinaalis ni Jesus ang mga Romano. Hindi rin siya nakipaglaban. Yun ang tingin nila sa pagliligtas na mawawala yung mga kaaway nila at sila'y payapang mananahan dun sa lupang pangako na ibinigay sa kanila ng Diyos. Tingnan naman ninyo hanggang ngayon, may gera. At ang pinag-aaway-awayan nila yung teritoryo pa rin, yung lupa pa din. Kaya para sa kanila, hindi pa dumarating ang kaharian ng Diyos. Dahil hindi pa payapa, nananahan sila dun sa lupang ipinangako sa kanila at hanggang ngayon ay mayroong mga puwersang kumakalaban sa kanila. Kaya hindi pa dumarating ng ganap yung paghahari ng Diyos para sa kanila. Pero para sa atin, ang paghahari ng Diyos ay hindi yung political kingdom, kundi yung spiritual kingdom din. Na ano yung tatalunin ni Jesus, hindi yung mga sundalo, hindi yung mga dayuhan. Ang tinalo ni Jesus ay ang totoong kaaway ng tao. Tanong niyo sa akin, ano? Ano ba ang totoong kaaway natin? Kasalanan at kamatayan. At yun ang tinalo ni Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Sa makatuwid, dumating na ba ang paghahari? Dumating na ba ang paghahari ng Diyos? Hindi kayo kumbinsido. Dumating na ba? Dumating na. Sapagkat tinalo na ni Jesus ang puwersa ng kasamaan, ang kamatayan at ang kasalanan. At kagaya nga ng sabi ko sa inyo, ito'y nagpapatuloy hanggang ngayon. Sa tuwing may bibinyagan, mayroong mga tinatanggap sa kanyang kaharian. At tayong lahat, kabilang sa kaharian na yon. At tayong lahat mismo, bilang simbahan, ay mga kinatawan ng kaharian na ito. Kaya patuloy nating inaakay ang mga tao upang sila'y maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Buhay na buhay ang ating pag-asa na anuman ang ating mga pagkukulang bilang simbahan, balang araw ito'y pupunan ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik na walang nakakaalam na sino man kung kailan ito mangyayari. Pinagninilayan natin ito sapagkat papatapos na ang kalendaryo ng ating simbahan. Pinagninilayan natin unti-unti ang katotohanan na muling magbabalik ang ating Panginoon at magwawakas ang panahon. At ang tanong, kung babalik man si Jesus ngayon, naging malinaw kaya sa atin na dumating na ang kanyang paghahari? Hindi pa man din siya bumabalik sa wakas ng panahon? At ang pinakamagandang tanong ay ito, nasa salamin ba sa ating buhay ang kaharian ng Diyos? At tayo ba nagiging katulad ni Jesus na inaakay ang mga tao patungo sa kanyang kaharian? Sana sa pamamagitan ng ating pananalig sa Panginoon, maipakita natin sa mundo na nandito na nga ang kaharian. Paano? Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan, sa pamamagitan ng pagsaksi sa ating pananampalataya. Sapagkat yan ang mga nakikitang tanda ng kaharian, na ang mga may sakit ay gumagaling, ang mga nagugutom ay nakakakain, ang mga nawawalan ng pag-asa ay nagkakaroon ng pag-asa. Paano ito nagkakaroon ng kaganapan? Sa pamamagitan natin. Kaya sana maging inspirasyon natin si Santa Margaret ng Escocia. Isa po siyang reyna. Pero sa kabila ng kanyang mataas na katungkulan sa lipunan, bumaba siya sa mga nangangailangan at naipakita niya sa mga tao na ang tunay na kaharian ay hindi nakikita doon sa mga palasyo at sa mga tao na may korona. Ang kaharian ng Diyos ay nakikita sa bawat taong nagsusumikap na dalhin si Jesus sa kapwa.
Santa Margarita ng Escocia, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos. At ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Hallow. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Hallow app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.